Kumusta po kayo? Ako nga po pala si Angela. Ibabahagi ko lang po yung naging karanasan ng tiyahin ko. Ang tiyahin ko po kasi ay naging kasambahay sa mahabang panahon. Dekada 80 pa lang ay nangangamuhan na siya. Ang pamilya po kasi nila nanay ay mahirap lang. Marami silang magkakapatid at walang nakatapos sa kanila. Dahil sa murang edad ay sumasabak na sila sa trabaho. At ang laging plano ay ang makapunta ng Maynila upang doon makapagtrabaho. Kwento ng tiyahin ko, hindi na niya mabilang kung ilang pamilya na ba ang kanyang napuntahan para magsilbi bilang isang kasambahay. Pero mayroon siyang hindi makakalimutang pamilya na minsang napagsilbihan niya. Sabi pa ng tiyahin ko na si Tia Ami, nang unang araw siyang dumating sa bahay ng mga ito, ay may naramdaman na kaagad siyang kakaiba. Parang ang bigat umano ng kanyang pakiramdam na hindi niya naranasan sa iba niyang mga napuntahan. Nabigla na lang siyang kinabahan at hindi niya talaga alam kung bakit. At nang makausap niya yung babae na kanyang magiging amo, ay hindi umano ito makatingin sa kanya ng diretso. At saglit lang daw siyang kinausap nito. Nung araw ding iyon ay inumpisa na niyang maglinis ng buong kabayan at lagi siyang napapalingon sa kanyang likuran. Dahil pakiramdam niya ay parang mayroong nagmamasid at nakatingin. Ngunit kapag kanya naman iyong lilingunin, ay wala naman siyang nakikita. At napagod talaga siya sa paglilinis, na para bang napakaraming taon nang hindi nakatikim ng linis ang bahay nilang iyon. At dahil all around ang kanyang trabaho doon, ay huminto siyang sandali sa ginagawa upang magluto naman ng kanilang makakain sa tanghalian. Ngunit nang yayain na niya ang mga ito pagkatapos niyang makapagluto, ay hindi namang kumain isa man sa kanila. Kung kaya, mag-isa lang siyang kumain doon sa kusina. Nung puntong iyon ay medyo nawiwirtuhan na talaga siya sa mag-anak na iyon. Pagkatapos niyang kumain ay nagpahinga na muna siyang sandali at saka ay pinagpatuloy ang ginagawang paglilinis. 2 palapag ang bahay, ngunit sinabihan siya ng kanyang among babae na tanging sa ibaba lang ang dapat niyang alalahanin at wag na raw siyang aakyat pa doon sa itaas, pagkat sila na umano ang bahala sa kani-kanilang mga kwarto. Nang maggagabi na ay nagpasya siyang magpahinga sa kanyang kwarto. Hindi na siya nagluto pagkat marami pa ang natira noong tanghali. Habang nakaupo sa kanyang higaan sa silid, ay bigla na lang niyang narinig yung mga aso na nagkaingay na kalaunan ay nauwi na iyon sa pag-alulong. Kung kaya kinilabutan siya. Hindi niya tiyak kung nasaan ang mga asong iyon, pero nasisiguro niyang hindi iyon alaga ng kanyang mga amo.
pagkat wala naman siyang nakitang aso doon. Sa kanilang probinsya, kapag umaalulong ang aso, ay nagbabadya iyon ng hindi maganda. Maaaring may nararamdaman sila o kaya naman ay nakikita. Kaya nakaramdam umano siya ng matinding takot. Nang humupa ang mga aso, ay doon pa lang siya nagpasyang lumabas na ng kanyang silid upang kumain. At kasalukuyan na niyang binabaybay yung pasilyo papunta sa kusina nang makarinig siya ng tila ba mayroong humahangos. Kaya naging maingat siya at nagdahan-dahan. Nagtaka siya kung ano yung tunog na iyon. At nang siya ay sumilip, ay nakita niya ang isang tao na naroon sa may kusina na nakatalikod. At tila mayroon itong pinagkakaabalahan na parang mayroon itong nilalantakan. Ngunit napansin niya kaagad yung makapal na buhok nitong buwagag at nagtatayuan. At wala rin itong anumang suot na damit. Dahil doon ay hindi na nagtuloy pa ang tiyahin ko at nagmamadaling bumalik sa kanyang silid upang kunin ang kanyang bag na naglalaman ng kanyang mga damit at ilang mga gamit. Pagkadampot niya ng kanyang bag ay agad na siyang lumabas ng kwarto at mabilis na tinungo ang daan palabas. Sobrang kaba ang kanyang nararamdaman noong mga sandaling iyon. Nasabi pa ng tiyahin ko ay nararamdaman niyang siya ay nanginginig. Kwento pa niya, hindi siya dumaan doon sa harapan pagkat natakot siya na baka mamalayan siya ng mga ito. Natatandaan niya kasi na nang siya ay dumating at pagbuksan ay lumikha iyon ng ingay. Dahil kalawangin na yung bakal na gate. Kung kaya, gumagawa iyon ng malakas na tunog. Kaya inakyat niya yung bakod na hindi naman siya nahirapan dahil sa mayroon doong plant box na siya niyang ginawang tuntungan. Paglalarawan pa ng tiyahin ko, makapigil hininga umano yung pagtakas niyang iyon. Napakiramdam niya ay iyon na lang talaga ang natatangi niyang pagkakataon para maisalba ang kanyang buhay. Na nakarating daw siya sa terminal na iisa lang ang suot niyang tsinelas. Dahil sa naiwan niya ito dahil sa pagmamadali. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Marvin. Palagi din po akong nakikinig sa inyong mga kwento. Kaya po ako sumulat ay upang ibahagi rin sana yung karanasan namin ng asawa kong si Charmaine. Nangyari po ito taong 1997. Bagong sama po kami noon at nagsisimula pa lang sa buhay pagpapamilya. Nang magtapat po kasi siya sa akin na siya ay nagdadalang tao na, ay agad akong nagdesisyon na bumukod na kami. Sa paghahanap po namin ng mauupahan ay napadpad po kami sa isa sa pinakamataong lugar sa Metro Manila. Kung kaya nga, hindi ko talaga lubos akalain na makakaranas kami ng ganong uri ng kababalagan. Dahil ang buong akala ko ay sa mga liblib lamang na lugar nagaganap ang
ang mga ganitong uri ng pangyayari. Yung inupahan namin noon ay isa lamang kwarto. Pumayag na rin ang misis ko. Tutal, ay dalawa lang naman kami. At di hamak na mas mura kaysa uupa talaga kami ng isang buong bahay. At sa lugar na iyon, kadalasan ay kwarto lang talaga ang mga bakante. Pareho po kami noon na nagtatrabaho sa pabrika. Pero nang lumalaki ng kanyang tiyan, ay pinatigil ko na muna siya. Naisip ko kasing hindi iyon makakabuti para sa kanya at sa aming magiging anak. Idagdag pa na panganay pa naman namin iyon. Minsan, nang wala akong pasok, ay niyaya ako ni Charmaine na mamili. Hilig niya po kasi talaga iyon. Kung kaya, pinagbigyan ko siya. Ayaw ko pa nga sana kasi ang bala ko ay ang magpahinga lang nung araw na iyon. At naisip ko rin na baka mapagod siya. Pero ayaw niya talagang paawat at pinipilit niya talaga ako. Kung kaya, wala na rin akong nagawa pa kundi ang pagbigyan nito. Nang nasa palengke na kami at habang abalang asawa ko na pumipili, ay may tumabi sa aming isang babae. Hindi pa naman ito masyadong matanda. Ang tansya ko ay mga 60 pa lang mahigit ang edad nito. Noong una ay nakatingin lang ito sa asawa ko, na naisip ko marahil ay hinihintay lang niyang makatapos si Charmaine at siya naman ang mamimili. Kaya baliwala naman sa akin iyon. Ako naman ay tumingin-tingin din ng iba pang mga nakadisplay doon para hindi ako mainip. Dahil matagal talagang mamili ang asawa ko at magaling ding tumawad. Maya-maya ay narinig ko na lang na nag-uusap na sila ng babae. Di ko naman ikinabahala iyon dahil kaswa lang naman silang nag-uusap. Medyo natuwa pa nga ako dahil pareho silang masaya. Nang tapos nang bumili ang asawa ko, ay umalis na rin yung babae. Kaya medyo nagtaka ako kung bakit hindi na ito namili. Ang buong akala ko kasi ay bibili din siya. Kaya habang papalayo kami ng asawa ko, ay napalingon ako doon sa babae. At nakita kong nakatitig ito kay Charmaine. Na nang kanya akong mapansin, ay agad din niya yung binawi. At tumalikod na rin na naglakad sa kabilang direksyon. Nung mga sandaling iyon ay hindi ko pa rin binigyan ng anumang kahulugan. Naisip kong marahil ay naaliw lang talaga siya sa asawa ko. At baka may anak itong namimiss pagkat hindi niya kasama. At maaring nakita niya iyon sa misis ko. Nang malayo na kami sa pamilihan, ay bigla akong kinabahan na hindi ko alam kung bakit. Basta bigla ko na lang naramdaman iyon. At bigla akong may napansin. Parang nakita ko yung suot na damit ng matandang babae na biglang dumaan sa sulok ng aking mata. Nanahagip ko talaga iyon. Pero nang sundan ko ng tingin ay wala naman. Na parang bigla lang iyong nawala. Nagulat pa nga ako nang bigla akong tanungin ng asawa ko kung ano daw iyon. Nakita niya siguro akong biglang napigilan at napaisip ng malalim. Mabilis naman akong sumagot at sinabi ko na lang
nawala. Kinagabihan, nang kasalukuyan na kaming nakahiga sa kwarto ni Charmaine, ay bigla na lang nagkahulan yung mga aso sa paligid. Bigla na lang nagkaingay ang mga ito. Pero hindi ko iyon masyadong ipinagtaka dahil madalas naman iyong mangyari. Pero ang hindi ko alam ay iyon na pala ang pasimula nung mararanasan naming mag-asawa. Mabilis akong nakatulog nung gabing iyon dahil sa hindi ako masyadong nakapagpahinga nung araw dahil nga sa namili kami. Pero habang natutulog ay nararamdaman ko yung aking asawa na panay ang galaw nito. Pero hindi ko siya pinansin dahil nga sa inaantok ako. At ang akala ko ay normal lang ang lahat ng iyon. Hanggang sa bigla na lang akong nagulat at naalimpungatan nang marinig ko yung malakas na sigaw ng asawa ko. Napaupo ako at nakita kong nakabukas na yung pinto ng aming kwarto. Lumabas ako at may nakita akong tumatakbo doon sa iskinita namin. Nang unang pumasok sa isip ko ay iyon marahil ang pumasok sa aming kwarto. Sinigawan ko iyon habang hinahabol. May mga 10 tipa siguro o higit pa ang layo niya sa akin. Bigla iyong lumiko. Kitang-kita ko na kumaliwa siya at naisip kong mahuhuli ko siya. Pagkat alam kong walang ibang daanan doon, sarado iyon at pader na ng isang bahay ang tinutumbok. Pero bigla akong nagtaka nang walang naroon. Biglang nawala yung hinahabol ko at ang sumalubong sa akin ay isang pusa nung ako ay pumasok. Pagbalik ko ay nagsumbong sa akin si Charmaine na bagaman kakaiba ang mukha nung nakita niya at nakakatakot, ay parang namumukha niya umano iyon. Malakas ang kutob niya na iyon yung matandang babae na nakausap niya sa pamilya. Kwento pa niya, hinawakan pala nung matanda ang kanyang tiyan na parang hindi daw talaga ito nakatiis, na hindi na kontento sa basta pakikipag-usap lang sa kanya. Dinugo ang asawa ko ng pagkakataon na iyon at nang magpatingin kami sa doktor ay wala na ang bata. Nakunan ang asawa ko. Nawala po ang panganay naming anak. Isang mapait na karanasan naming mag-asawa sa kamay ng isang aswang. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po inyong nagustuhan. Wakas ng kwento. Hanggang sa muli.